Good morning! Sino ho mga first time? Pwede makita yung mga first timers. Wow, pwede palakpakan natin mga first timers. Sino naman yung mga sponsors? Yung nag-imbita sa mga first timers, pwede makita yung mga kamay. Pwede ba palakpakan natin yung mga sponsors? Mga kaibigan, narinig nyo kanina si Dr. Ed Cabantog, yung ating presidente. Magaling ho ba siya magsalita? Maganda ho ba yung produkto? Yes, di ba? Mga kaibigan, ang topic ko, paano naman yung marketing plan? Pag sinabi yung marketing plan, paano ko kikita ng pera? Yan ang mas exciting part. Bakit po? Siyempre, pag sinabi yung pera, masarap po bang kumita? Yes! At kung kikita ka, anong gusto mo? Malaki o maliit? Malaki. Mga kaibigan, bago ko ituloy, magpapakilala muna ako para may idea ko kayo, sino ko, anong background ko, paano na-involve sa ganito negosyo, paano gupisa to negosyo to. Mga kaibigan, ako po ay taga-Pangasinan. Sino dito pag taga-Pangasinan? Uy, dami ah. Ako po ay pinanganak doon ako lumaki hanggang high school. Nag-migrate po ako sa Maynila, nag-college po ako. Ako po ay graduate ng physical therapy, graduate po ako sa UP. Opo, University of Perpetual. Ang pangalan ko po ay Raymond B. Asperin. Mas kilala ko sa pangalang John. Ang apelyido ko po ay Asperin. Ang middle initial ko po ay B. Biogesic. Maniwala kayo sa hindi, totoo po yun. Ang nanay ko po ay C. Cortal. At pinagtatawanan yung pangalan ko. Bakit? Hindi nyo pa ba yung pangalan ko? Kailangan nyo ako. So mga kaibigan, 1998, graduating student po ako. Ako po ay naibita sa isang kumpanya. Hindi ko nababagat yung pangalan ng kumpanya. Ganito rin ho yun. Hindi ko alam kung anong seminar. Basta sabi sa akin, sponsor ko, sumama ka, sumama ka. Bakit? Basta sumama ka. Eh, ako naman, sama na sabi. Sige, sama. Umaten ako ng seminar, ganto ho. Marami yung tao, punong-puno. Kaya lang, kakaiba ho yung culture. Bakit po mga kaibigan? Parang kanina. Di ba yung mga members na o yung mga nag-imbita sa inyo, kakaiba, di ba? Di ba? Basta mo, meron dito. Di ba? Tapos pinag-uusapan sa gusto nyo naman kami! So, sa madaling salita, ang dating ho sa akin, lokohan, hindi ho totoo. To cut the long story short, hindi ho ako nag-join. Eh, bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Simple lang ho. Yung tao nang imbita ho sa akin, kaklase ko, babae, siya ho tumuloy. Ako hindi. Pero hindi ko makakalimutan ito nangyari sa amin. July of 1998, unang check-in tinanggap ng classmate ko babae, 1,100 pesos. Check ho, excited. Tingnan mo, ginagansa mo, tingnan mo, 1,000! Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki. Sabi ko, malaki pa yung sweldo ng katulong eh. So sabi ko sa kanya, sige, tumuloy ka, lumaki ka, bahala ka, sabi ko. August of 1998, tumanggap siya 4,000 pesos. Nung tumanggap siya ng 4,000, diniretso ko na. Siyempre, mas excited. Kung dito na-excited, mas excited dito. Pero diniretso ko, sabi ko, 1 plus 4 is 5,000 in 2 months. Tayo, pag-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi. Sa negosyo, mag-upis sa maliit. Pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment. Pag sabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 pa rin yan. Tama, di ba? Oh. Kaibigan. Sa tingin nyo, nakumbinsin niya ako? Nakumbinsin niya ako? Hindi. Bakit? 5,000 pa rin yan eh. Sabi niya, lalaki, sige, lumaki ka. September of 1998, tumanggap po siya, 12,000 pesos. Mga kaibigan, tumahimik na ako. Ako yung tao madibate. Anything na pinipresent po sa akin, na hindi ko tinitingnan yung mga ganda, hinahanap ko yung butas, yung pangit. Ganun ako. Pero nakita ko 12,000, ayoko naman kayo pagdebate. Tumahimik na ako. Alam niyo bakit? Walang trabaho. Ay, ba't tumatawa kayo? Ganyan naman tayo mga Pilipino eh. Kung sino yung wala, siya yung kala mo kung sino. O, totoo naman, tinan yung katabi nyo. Tinan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. O, pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, wala namang datong. O, lalo yung may mga nakasabit dito. Maniwala kayo sa akin, peke yan. O, teka lang, baka may tinatamaan ho, ano. Kung tinatamaan ho kayo, please lang ho, wag ho kayo ma-offend. Hindi ko trabaho mang-offend. Dahil hindi naman ho kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Mga kaibigan, 12,000, part-time estudyante. Malaki, maliit? Sali ako, hindi? Sali, hindi. Alam mo bakit? Balik-balik ka rin naman to. Pati na-explain ko, sales pa rin ho ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Nakikita ka lang pag may benta. Ang sabi ko sa kanya, next month, wala ka maimbita. Wala ka mabentahan. May kita ka, wala. Sabi sa akin, wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sure. Hindi ka tulad pagka tayo naghanap ng trabaho pag graduate natin. Pumasok ka lang, 15 at 30, sure, may sweldo ka. Siya tumuloy. Ako hindi. October of 1998, mga kaibigan, dito nagbago lahat.
Tumaga po siya, 52,000 pesos. Mga kaibigan, hindi ho kumukhang pera. Pero gusto ko ho ng pera. Huwag na ho tayo magpaka-plastic-plastic pa. Mga kaibigan, iba ang may pera. Galing po ko sa hirap. Hindi naman ho ko dukha o hampas lupa. Ano? O ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti. Yan, ha? Naiintindihan niyo ba yung ganung buhay, ha? Ha? Hirap po, medyo hirap. Mga kaibigan, kung nakita ko yung 50,000, alam mo yung pakiramdam na nakakamay ka ng pera? Alam mo bakit? Mga kaibigan, kaya ako nag-physical therapy. Dahil gusto kong kumita ng pera. Tingnan niyo maigi. Noong 1990s, mid of 90s, hindi man ho bang PT sa abroad? Hindi man, di ba? Hindi ko alam ko ng PT. Basta pag-graduate ko ng high school, pagdating ko ng Manila, sabi ng ate ko, mag-PT ka. Bakit ate? Basta yayaman ka, yaman. Sige, PT. PT ako. Hindi ko alam kung trabaho ng PT. Nalaman ko ang PT nung gagraduate na ako. Doon ko nalaman trabaho namin. Taga-masahe ng tatanda. Ha? Ang mga kausap ko, Manong, kumusta kayo? Ako yan ang kausap ko, ha? Lakad po kayo. Daan na, ha? Mga kaibigan, may magagawa pa ba ako? Gagraduate na ako? Wala, tinanong ko na, gumagraduate naman ho ako. Ito problema ko pag-graduate ko. Hindi na in demand, nurse naman daw. Di ba nakakainis yung ganun? Araw ka lang pag-graduate ko, nurse na. Naipit ka sa gitna? O natatawa kayo bakit? Di ba ang daming nurse ngayon? O saan katuta ka nurse? In demand daw. O ngayon, dahil sa sobrang dami na nag-graduate ng nurse, kung nurse ho kayo, huwag kayo offend. Ano? Napapansin lang ho natin to. Ang daming nurse, bakit to? Pati nga doktor nag-nurse. Ay, di naman ho nakakahiya. Nakakatuwa lang siguro pakinggan. Dahil pag graduate yung doktor, di ba, sinteblado? Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano itsura ng doktor? Yeah. Imagine mo, yung doktor tonton naging nurse. Bakit? Yun ho reality. If you're an ordinary person in the Philippines, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Tama ho ba ako? Totoo naman ho eh. Kaya mga kaibigan, nung nakita ko itong 52,000, sa isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. 1 year, ginawa ko yung business. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, kaklase, lahat ng kakilala ko, inibit ako. Good news po, walang sumali. Matawa kayo. Tingnan ko kung may mabita kayo. Ang hirap-hirap kayo mag-imbita. Ang masakit pa sa mag-iimbita, alam mo yun? Yung minsan, Indian. Ito masakit sa lahat. Umaten na, umupo na, pumalakpak pa. Paglabas, ngit ka. Walang nga. Okay lang sabihin yung hindi autorisado. Okay lang yun, matatanggap ko eh. Ang hindi ko matanggap, yung sasabihin pang di maganda, ay, naluloko lang kayo, pyramiding kayo. Nagbatog sa lahat. Tama ba ako? Tama. So mga kaibigan, second year ko, gusto ko na mag-quit. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata bagay sa akin itong negosyo to. Hindi ko yata linya to. Hindi ito ang swerte ko. Kino-convince ko sarili ko na hindi na bagay, hindi para sa akin. So what happened? Kinausap ko yung kaklase ko, sabi ko, na babae, yung sponsor ko, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, sige, mag-quit ka. Hindi mo na natinag. Bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit. Sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, oo nga. Siya ho, nag-80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Nang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko yung sistema, to cut the long story short, nahit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita akong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may pruweba ka na eh. Nakuha niyo ako? Kaya huwag kayo titigil hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin sa akin, paano kami nag-imbita? Wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened, naka 6 years po sa kumpanyang yun. I was one of the millionaires club, youngest millionaires club. After 6 years, I decided umalis po sa company yun. Nag-join ako sa isang company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang. At least may idea lang ko kayo, ano pinanggalingan ng may-ari. Nag-join ako sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ako doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ako naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month. Tutuho yun.
Alam niyo ho, wala ho kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 12 million in 1 year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, ano ngayon? Hindi ko naman pinagmamayabang yun. Ano? Sinasabi ko sa inyo na talaga may pera ho. Mga kaibigan, after 1 year sa kumpanya nyo, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo kung first timer kayo. Ang tumatakbo sa isipan nyo, kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama, mali? Tama. Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Ha? Mga kaibigan, sirado ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oh. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Next question nyo. Alam mo na lang sa sara. Sali ka pa rin ng sali. Nagsasara naman lahat ng sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi wala akong makitang negosyo na pagkaliit-liit ng punan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, mahirap yan eh. Para sa akin ito ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first timer dito, sino nag-imbita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, katabi nyo. O, nandyan. Di ba? Iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din, di ba? Tumatawa din, tama ba ako? Oh, sino nasasalita? Ako, sino napapagod? Oh, ganyan yung gagawin nyo? Mag-iimbita ako, papalakpak, yun lang. Kasabi mo sa akin, mahirap. Sumuko mo ng negosyo. Bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat, pati logistics, iisipin mo. Eh kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbita lang, papalakpak, yeah! Pag sumali, yeah! Di ba? Sabihin niyo sa akin, kung di sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman Wala kang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari, we've decided, convince ko kami may magandang negosyong to. Ang problema pag sinabi network marketing, sirang-sira na talaga sa Pilipinas. Ay, hindi na dati masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, they come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali.